Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay hatid ko sa inyo ang Kabanata 39 ng El Filibusterismo na pinamamagatang ang wakas. Narito ang mga talasalitaan: darakpin, huhulihin, telegrama, uri ng sulat, sanhi, dahilan, pakutya ng aasar, natuklasan, nalaman, lunas, gamot, lihim, sikreto, salaysay, kwento, namalagi, tumira, salapi, pera, kasangkapan, kagamitan, adhikain, layunin o plano, tumungo, nagpunta. Naiwang malungkot si Padre Florentino dahil sa pag-alis ng kanyang kaibigan na si Don Tiburcio. Si Don Tiburcio ay umalis upang magtago dahil sa pag-aakalang siya ang darakpin sa gabing iyon. Umaga ng araw na iyon ay nakatanggap ng telegrama si Padre Florentino galing sa tenyente ng Guardia Civil. Dahil hindi masyadong malinaw ang nakalahad sa telegrama, inakala ni Don Tiburcio na siya ang tinutukoy bagamat si Simon ang nabanggit. 2 araw na ang nakakaraan ng sugatang dumating si Simon sa bayan ni Padre Florentino. Sapagkat di pa nakakatanggap ng balita ang pare, ay inakala nitong may naghiganti na kay Simon dahil wala na ang Kapitan General. Naitanong din ng pare sa kanyang sarili kung ano ang sanhi ng mga sugat nito. Mas lalo pang naghinala ang pare na tumakas nga si Simon sa mga sibil na umuusig sa kanya nang matanggap nito ang sulat, at dahil ayaw ni Simon na magpadala sa ospital upang doon magpagamot. Inisip ni Padre Florentino ang ibig sabihin ng pakutyang ngiti ni Simon nang malaman nito ang laman ng telegrama, at sa 8 ng gabi darating ang mga darakip. Nilimot ng pare ang di magpagpansin noon ni Simon sa pakiusap nitong tulong upang mapalaya si Isagani. Maging ang ginawa ni Simon upang mapatali ang pagpapakasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez na lubos na dinamdam ni Isagani ay nilimot niya din. Pumasok ang pare sa silid ni Simon. Hindi na maaaninang ang mapangot niyang mukha nito. Natuklasan ng pare na uminom si Simon ng lason at tinitiis lamang niya ang sakit ng dulot nito. Nagtangka pa itong humanap ng lunas, ngunit nakiusap lang na huwas ng mag-aksaya ng panahon, at dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga sibil na buhay, sinabi ni Simon na mayroon siyang lihim na ipagtatapat. Naupo ang pari malapit sa ulunan ni Simon at nakinig sa salaysay ni Simon. 13 taong namalagi si Simon sa Europa. Bumalik ito sa Pilipinas, dala-dala ang bagong pag-asa. Handa na niyang patawarin ang lahat ng nagkasala sa kanya at umuwi siya para pagkasalan si Maria Clara. Ngunit dahil sa isang kaguluhan na likha ng kaniyang mga kaaway ay nawala ang lahat ng sa kanya. Naligtas lamang siya sa kamatayan sa tulong sa isang kaibigan. Magmula noon ay sinumpat ni Simon na siya ay maghihiganti. Sumali siya sa himagsikan sa Cuba at dito niya nakilala ang general na nooy komadante pa lamang. Naging magkaibigan si Simon at ang general. Gamit ang salapi ni Simon ay naging Kapitan General ang kaibigan. Napaparito niya at nagamit bilang kasangkapan sa paghiganti. Gabi na nang natapos ang pagtatapat ni Simon. Sinabi ni Padre Florentino na patatawarin siya ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nagkakasala at sapat na ang mga hirap at pagtitiis ni Simon upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Ayon sa pari, hindi hinayaan ng Diyos na mangyari ang plano ni Simon dahil mali ang kanyang naging pamamaraan, bagamat maganda ang kanyang layunin. Dagdag pa nito, nararapat lang na magtiis ang mga matatapat at mababait upang makilala at lumaganap ang mga adhikain nito. Sinagot din ng pari ang tanong ni Simon na anong klase ng Diyos ang ganoong nagbibigay ng pasakit. Ani Padre Florentino, ito ang Diyos na makatarungan. Siya ang nagpapala sa mga mababait at nagpaparusa sa mga masasama. Ilang sandal pa'y naramdaman ni Padre Florentino na pinisil ni Simon ang kanyang kamay. Inantay ng pare na ito'y muling magsalita, ngunit muli niyang naramdaman ang 2 pisil at narinig ang buntong hinihinga ni Simon. Isang mahabang katahimikan ang naghari sa buong silid. Nangilid ang luha sa mga mata ng pare, kaya binitawan ang kamay ng may sakit. Kumatok ang isang utusan upang itanong kung magsisindi na ng ilawan.
Sa tulong ng liwanag ng lampara ay nakita niyang patay na ang may sakit. Lumuhod ito at nananalangin. Tinawag din niya ang mga utusang upang lumuhod at manalangin. Kinuha ni Padre Florentino sa taguan ang malitang bakal na kinalalagayan ng mga kayamanan ni Simon. Pagkatapos ay tumungo ito sa bato na inuupuan ni Sagani upang masdan ang kalaliman ng dagat. Doon ay hinagis ng pari ang kayamanan ni Simon. Aral na mapupulot. Gumawa tayo ng mabuti, tapat, at marangal na gawain hanggang kamatayan. Sa huli, nanaig ang kabutihan sa kabanatang ito nang ipagtapat ni Simon ang kanyang tunay na pagkatao. Tinanong niya ang pari kung bakit hindi siya tinulungan ng Diyos na may sa katapuran ang plano. Ang sagot ni Padre Florentino ay dahil masama ang kanyang pamamaraan. Tinanggap ni Simon ang sinabi ng pari. Nangangahulugan ito na kailangan maging mabuti ang kaparaanan upang maging mabuti ang wakas. Kaugnayan sa kasalukuyan. Ang kabanatang ito ay ang pagwawakas ng kwento ni Simon bilang Crisostomo Ibarra at Simon. Ang kanyang buhay na napuno na pasakit at ang kanyang puso na napuno naman ng paghihiganti. Kung sasalaminin ito sa kasalukuyang panahon, maaaring sabihin na si Simon ay kumakatawan sa lahat ng mga preso nang tanging naging pagkakasala ay ang pagtanggol ng kanilang mga sarili at ang kanilang pamilya. Kung matatandaan, nagsimula ang lahat ng hakbangin ni Simon, nagmagbatid niya ang totoong nangyari sa kanyang ama. Ang labis na paghahabag sa sinapit nito ang totoong nagtulak kay Simon upang maghiganti. Hindi niya matanggap na ang amang magpakalinga at mabait sa kapwa ay tatratuhin na parang isang hayop na maaaring ilipat ang bangkay anumang oras na pag-utos ng kura. Ang pag-insulto sa kanyang ama ng labis na nakaantig ng damdamin ni Ibarra o Simon. Sa kasalukuyan, sinuman na nasugatan ng puso sa sinapit ng isang ama ay gumagawa din ng kaparehong pagtatangka na tulad ng ginawa niya. Salamat sa pakikinig sa pagtatanghal na ito.